Wow, ang saya nun. Nako, mga kapuso, ngayong bakasyon ng mga bata, for sure may mga magpupunta sa resort katulad ni Jusa o kaya sa amusement park. Paalala lang po, ingat-ingat lang po dahil ito, tingnan niyo po itong nangyari dito. Isa sa mga kable ng slingshot ride sa isang amusement park, biglang naputol. At humampas ang ride sa posting kinakamitan ng isa pang kable. Halos tamaan ang mga nanonood sa ibaba. Ayon sa mga otoridad, sugatan ang dalawang batang sakay ng ride, pati ang dalawa pang tinamaan ng debris. Buti na lang ang aksidente pong yan nangyari sa Seville, Spain, hindi naman dito. Pero paano nga kung dito sa atin yan nangyari? Pag-usapan natin, Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, hindi na bago ang ganitong mga insidente pero nangyayari pa rin. Ano po ang habol ng mga sasakay sa ganitong rides na pumapalya, lalo na nga kung may mga bata? Well, unang-una, bago pag-usapan kung ano ang habol, kailangan tingnan kung may legal basis ba para masabing entitled na isang tao sa kahit anuman ang maaaring habulin. So, maaari nating unang sabihin dyan, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Ang mga pagkalas ng isang ride, yung mga nahuhulog na bagon ng Ferris wheel, mga lumilipad na mga braso ng octopus at iba pang katulad na insidente ay hindi naman pangkaraniwang nangyayari. Hindi dapat nangyayari to kung walang kakulangan sa pag-iingat ang operator upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Kaya't ang operator ay dapat magpakita na wala siyang pagkukulang at ang kapabayaan na ito ay maaaring resulta dahil nga ito ay maging resulta ng kakulangan sa maintenance, kawalan ng pagkukumpuni, maling paggamit ng mga safety device o kakulangan sa pagsunod sa mga alituntunin. Maaari din itong pagkakamali ng mismong nag-ooperate ng amusement ride. Baka naman ito ay lasing halimbawa o walang sapat na training or binaliwala ang mga safety protocols or hindi sumunod sa mga safety rules ng manufacturer. Kung ano man ang dahilan, kinakailangan pa rin naman patunayan. Kaya may posibleng pananagutan sa isang kasong kriminal dahil sa negligence o pagpapabaya at reckless imprudence. At syempre, may pananagutang sibil para sa danyos o damages. So ano nga ang posibleng habol ng mga biktima sa ganitong pangyayari? Ito ang karaniwang danyos na dapat ibigay sa isang taong nasugatan dahil sa kapabayaan ng iba. Una sa lahat, syempre, ang pagbabayad ng aktwal na gastos para sa paggamutan at pagpapaospital ng nasugatan. Kasama rito, syempre, ang rehabilitasyon ng pasyente kung siya ay napinsala. Dapat din bayaran ng pagkawala ng kita kung ang nasugatan ay may trabaho at hindi makakapasok dahil sa insidenteng ito. Kung mapapatunayang pabaya ang operator, maaari ding magkaroon ng exemplary damages at moral damages para sa biktima para sa sakit, pagdurusa, sleepless nights, pain and suffering ng biktima. Well, ang tanong din, attorney, kung hindi naman physical na nasugatan ng isang tao, may posibilidad nga ba na mabayaran ng danyos dahil sa trauma na naranasan dahil sa insidente? Well, nabanggit na natin yung moral damages, pero medyo mahirap na patunayan yung ibang damages na yung presensya, pag-iral at lawak na naturang trauma. Kung basihan ay trauma lamang at mas mahirap patunayan na ang trauma ay direktang resulta ng pagsaksi ng insidente ng isang nasabing ride. Kailangan may malinaw na ugnayan sa pagitan ng insidente at ng trauma at yan ang mahirap patunayan lalo na kung maipapakita na marami pang ibang sanhi ng stress ng biktima. Maaaring problema sa love life, stress sa pag-aaral, family issues at marami pang iba. So marami kasing posibleng sanhi. Hindi po ito simpleng kaso ng naku na trauma ako at dapat akong bayaran ng danyos. Kung sakali man, kinakailangan magharap ng expert witness tulad ng doktor, psychiatrist or psychologist upang patunayan ang trauma at kung paano ito naaapektuhan ang isang tao. Kung hindi, malamang ay baka hindi magkaroon ng success ang isang kaso. Unfortunately, ang mga perya ay subject lamang sa mga permit na ibibigay ng local government. Kailangan siguro ng isang ahensya na specialized sa pag-examine ng mga amusement rides kasi ito ay talagang maaaring maging buwis buhay
na aliwan. Sana din ay may required insurance coverage. Naku, lalo na sa maliliit na perya para maprotektahan ang lahat ng sumasakay. In the same way na may third-party liability insurance required sa mga kotse na hindi makapagre-rehistro kung wala ito. At the very least, kapag may nasaktan, may pagkukunan ng lunas kung meron ngang insurance na available. Ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.